Sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapasalamat at salamat din sa presensya ng bawat isa at pinagpunayan na ikaw po ang gumabay at magpapaunawa sa amin sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. At sa pagkakataong ito ay kayo po ang siyang may taas sa aming pag-aaral. Maraming salamat po at kayo namin pinagkakatiwala lahat sa pamagitan ng aming Panginoon. Amen. Major changes in God's revelation. So sa Bible po ay marami pong changes, hindi po pare-parehas ang mga katotohanan from Genesis to Revelation. May iba't ibang katotohanan po na kailangan po nating consider. So biblical changes. The Bible is a book with great unity in theme, purpose, authorship, but also great change. Tandaan po natin, at ang Bible po natin ay mayroon pong tinatawag na pagkakaisa sa tema at pagkakaisa doon sa purpose at maging sa authorship. Maraming writer sa Bible, pero ito po ang maganda sa Bible natin ay walang contradiction. Mayroong 66 books. Ang Bible po natin ay mayroong 66 books at mayroong more than 40 authors, writer sa Bible. Good news po, yung 40 na yun, yung more than 40 na writer, hindi po sila nag-contradict. Bakit hindi sila nag-contradict? Dahil sila po ay ginabayan, guided by the Holy Spirit. So, ganun pa man, may mga changes sa programa ng ating Panginoon at maging sa time. No more in that day, but I say unto you, but now all things become new. Mayroong sinasabi sa Bible, ito ay example na mayroong tinatawag changes. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians 5:17. Ito po. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, mayroong changes. Mayroon pong changes. The old program passed away, and then here comes a new program. So, ito po, sa verse na ito, ay referring yung old things na na-mention, all things are passed away, ay referring to the old program, and then the new program. The new things or the new program become, behold, all things are become new. It's referring to a new program. Na kung saan, ang mga believers tinatawag new creature. Tinatawag ang mga believers na body of Christ, one new man under this present time. If you don't keep the Bible together, you will get a wrong God. Yes? Ganun po ang mangyayari. Kaya mayroong mga tinatawag na confusion kung pag-uusapan natin, lalong-lalo na sa Godhead. Tungkol po sa Panginoon ay mayroong tinatawag na confusion. Unang-una, kung hindi maunawaan ang Bible. Okay? Okay, if you don't respect the Bible changes, you will get wrong what God is doing. Pag hindi natin i-consider, malaman kung ano ang mga biblical changes, ano po ang mangyari? You will get wrong what God is doing. Kasi nga,
dito po sa chart natin, may mga iba't ibang changes po na makikita natin sa time past, and then sa but now, then ages to come. Mayroon pong mga record changes. Sa time past, Ephesians chapter 2, verses 11 to 12, and then but now, Ephesians chapter 2, verse 13 to 16, and ages to come, Ephesians chapter 2, verse 7. Meron bang changes sa Bible? Yes. Kailangan po na maunawaan natin, ang Bible hindi pare-parehas ang nilalaman. Ito ba ay salita ng Panginoon? Yes. Bakit bakit mayroong mga changes? Depende nga po sa panahon. Okay? Ang Panginoon may iba't ibang dealings sa mga tao, depende sa panahon. Sa panahon natin ngayon, paano ang dealings ng ating Panginoon? Sa pamagitan ng grace. Okay? Ang Panginoon, ang dealings niya sa panahon natin ngayon ay sa pamagitan ng biyaya. So, kailangan malinaw sa atin, magkaiba ang dealings niya under the time past, magkaiba din under the but now, and then sa ages to come. So, hindi po natin pwedeng paghahaluin ang nilalaman ng Biblia, tapos i-assume natin na ito ay pare-parehas lang. Hindi po, katulad ng binasa natin, patunay na mayroong old things and then mayroong new things. Another example na hindi talaga pare-parehas ang nilalaman ng Scripture. Romans chapter 6:14. Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Sinasabi nun, you are not under the law of Moses, you're not under the law of Moses, but under grace. So yun po ang isa sa mga halimbawa na sa Bible ay hindi pare-parehas ang nilalaman. At kung patungkol naman sa Ebanghelyo, magkakaiba din. At ito ba'y nasa Bible? Yes. Mayroong Gospel of the Kingdom. Puntahan natin ang Mateo chapter 3, 1 and 2. Patunay na mayroong talagang pagbabago. Pero hindi ibig sabihin ng Panginoon natin pabago-bago. Hindi po. Magkaibang panahon, ibang mensahe. So, yung sinasabi niya sa Matthew chapter 3 verses 1 and 2, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye therefore, or repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, ang pinag-aaralan po, ang ini-introduce po ay ang tungkol sa kaharian. Dito po, under the Time Pass program, ipinapangaral ang paghahari ng ating Panginoon. At even the Lord Jesus Christ dito sa chapter 4, verse 17, Mateo, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ano po ang ipinapangaral tungkol po sa paghahari? Pagdating po dito sa But Now program, ang ipinapangaral na po ay ang grace ng Panginoon. Yung grace ang ipinapangaral. At sabi ni Apostol Pablo dito sa Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Nakita niyo po, magkakaiba. Dito, under the time past, during the time of the Lord Jesus Christ, even the 12 apostles, they were introducing the kingdom of God. Ano po ang gospel na pinapangaral nila tungkol sa paghahari? Si Apostol Pablo, nung tinawag ng Panginoon at ipinagkatiwala yung programang ito, ang ipinapangaral naman niya ay grace. Mayroon bang changes? Yes.
dahil ibang panahon. Magkakaibang panahon, magkakaiba yung dealings ng ating Panginoon. Kaya, dapat natin ma-acknowledge para malaman natin kung sa anong panahon tayo. Tayo ba ay believers during the time of Jesus Christ or after the death of Jesus Christ? Believers po tayo after the death of Jesus Christ. Na kung saan ang mensahe ay iba doon sa mensahe na para sa bayang Israel. So, bakit natin kailangan aralin ang mga changes para hindi tayo magkamali? Pwede tayong magkakamali sa Biblia kung i-conclude natin na ang laman ng Biblia ay para sa iyo lahat. Siguradong magka-problema po tayo. Dahil ang Biblia po, halos ang sulat na nasa Biblia, ang sinulatan, Israel. 90% sa Bible, Israel ang pinag-uusapan. Hindi naman tayo Israel. Tayo po ay outside the tribes of Israel, ang tawag sa atin mga Hintil. Kaya ang Panginoon pumili ng apostol na si Apostol Pablo para sa mga Hintil at doon sa kanya ibinigay ang mga instruction para sa atin. So, kailangan aralin ang mga ito para hindi tayo magkakamali. Pangalawa, dito po sa Genesis, in the beginning, God created the world. God created heaven and earth. Genesis chapter 1 verse 1. So starting pa lang ay makikita natin, ang Panginoon mayroon na siyang dalawang programa na pupuntahan ng mga believers. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So mayroon na siyang dalawang nilikha para sa mga tao. Earth and heaven. Para sa mga believers. So, God created the world. It was good. Pero, ano po ang nangyari? Man sinned. So, corrupting himself and the world. Papaano po nung ang kasalanan pumasok? Nung ang kasalanan pumasok, ay nakorrupt. Ang tao, nilikha ng Panginoon, actually, sila po yung steward. Sila po yung pinagkatiwalaan doon sa creation ng ating Panginoon. Pero nung ang tao ay nagkasala, nakorrupt po yun. Nasira. Okay? Paano? Anong dahilan? Dahil sa kasalanan. Pero originally, ito po yung plano ng Panginoon kung bakit niya nilikha ang tao. In Genesis 1:26 to 28, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Verse 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female, created He them. Sino po ang tagapaglikha ng tao? Ang Panginoon. Ang tao nilikha ayon sa kanyang wangis at saka imahe, likeness. God created man, male and female, in accordance with image and likeness. Ito ba ay literal na image? Likeness? Hindi. Ang tinatawag na image and likeness of God, ito po ay referring to His moral character. Doon sa kanyang attributes. Ito yung attributes ng Panginoon. Okay? So, ang tao ay nilikha na mayroon siyang godly attributes. Mayroon siyang attributes. Ano ba yung attributes ng Panginoon? Example, yung love, just, mercy, holy, at marami pa na mga moral character or yung attributes ng Panginoon. Ito po yung transferable
attributes ng Panginoon. Kaya nung nilikha ang tao ay mayroon po siyang attributes na mula sa ating Panginoon. Kaya ang tao ay nilikha ayon sa image and likeness. Pero nung ang tao ay nagkasala, yan po ay nasira. Okay? Bakit? Dahil sa kasalanan. Ano bang ginawa nila? Lumabag ang tao doon sa utos ng Panginoon, doon sa kanyang sinasabi. Dito po sa chapter 2, ito yung sabi ng Panginoon, ito yung command niya para sa tao sa chapter 2, verse 16, 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Anong sinabi ng Panginoon? Kung kakainin niyo ang bunga sa punong kahoy na ito, na the tree of the knowledge of good and evil, ay ano po ang sabi niya? Mamamatay ka mo. Ang sabi ng Panginoon. Pero ano po ang ginawa ng tao? Sila ba ay sumunod sa sinabi ng Panginoon? Hindi. Yung sinabi, huwag kumain, kumain sila. Kaya nagkasala, nakurap ang nakurap po ito, and then yung mundo. Ganun po, because of sin. So lahat po, dahil sa kasalanan, ang mundo natin ay, ano po, punong-puno ng kasamaan. Kaya nga ang Panginoon nagpadala ng tagapagligtas. Kasi ang mundo natin masama. Ang mundo natin napakasama. Dahil bakit? Sa kasalanan. Kung pupuntahan natin ang Romans chapter 5, verse 12, ito po. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. At ano ang parusa ng kasalanan? Chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. But originally, hindi po ganon. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Kaya dahil sa kasalanan, yung wangis na sinasabi doon, nasira po yun. Kaya, sa pamagitan po ng ating paniniwala kay Jesus Christ, ay mai-restore po yung image na yun. Yung image na yun ng Panginoon, yung wangis ng Panginoon, ay mai-restore, maibalik, pero dapat maniwala na sa ating Panginoon. May sinabi sa Romans 8:29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So ito po ang remedy. Ang tao nagkasala, ang Panginoon gumawa ng remedy para ma-reconcile, ma-restore. Dapat ang tao maniwala sa ginawa ng Panginoon sa atin. Yun po ang kailangan. Kasi pag ang tao ay hindi niya paniniwalaan yung ginawa ng Panginoon, ang tao ay mananatili siya doon sa estado na walang Panginoon. Walang Diyos. Kaya, ang gospel po mahalaga na dapat paniwalaan ng sino man dahil ito po ay available para sa lahat. Sin. Flesh and the devil established. So ito po, ganun po ang nangyari. Alam niyo po, actually ang sin bearer, yung talagang source ng kasalanan ay si Satanas. Siya naman talaga siya naman talaga ang nagdala. At nung na-deceive niya yung tao, ganun po ang nangyayari. Pumasok ang kasalanan at may parusa. Pumasok ang kasalanan and then
tayo po ay parusahan. Kaya ang ating physical body, mayroon na pong limitation. Mayroon pong limit ang ating pag-exist sa mundong ito, mayroon pong limitation. May sinabi ang Bible sa Psalms 90 verse 10. Mayroon pong limit na lang ang ating buhay sa mundong ito ayon sa Biblia. Kung mabasahin natin ang Psalms 90 verse 10, the days of our years are 30 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength, labor and sorrow, for it is sown cut off, and we fly away. Ilan na lang ang limit, ang sinabi ng Bible na limit ng tao, 70, kung malakas pa, 80, kung malakas pa, bonus. Pero ang tao po mayroong limitation. Kaya, ang Panginoon ay nag-introduce ng eternal life. Okay? Ang Panginoon ay mayroon siyang pinangakong eternal life kasi ang buhay natin ngayon sa mundong ibabaw ay hanggang 80 o 70 years old hanggang 80 years old. Kung lumagpas doon, praise the Lord. Pero 70, 80 lang. So kung ilang taon kayo ngayon, i-minus nyo doon sa 70 or 80, yun na lang po ang yung buhay natin. Okay? Kung lumagpas man doon, pasalamat sa Panginoon. Okay? Pero ulitin ko po, kung ang buhay natin dito ay may limitation, good news, kung ang tao ay maniniwala sa ating Panginoon, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mayroon siyang pangako, Titus 1:2. Titus chapter 1, verse 2. May pangako ang Panginoon sa mga naniniwala. Basahin po natin Titus chapter 1, verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. In chapter 3, verse 7. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Ano po ang ipinangako niya? Eternal life. Yun po ang ating masumpungan kung tayo ay nasa Panginoon. Pangako po niya yan. At yung pangako niya yan ay masusumpungan lamang sa mga naniniwala. So lahat tayo ay may limitation ng ating physical body, pero good news po, sa kabila doon, mayroon pong life after death, at doon niya ibibigay ang buhay na walang hanggan and with glorified body. Okay? At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. God reveals His intention to save the world. Yes, nung ang tao ay nagkasala, ang Panginoon ay nais niyang iligtas ang tao. Kaya sa Genesis chapter 3:15 pa lamang ay mayroong propesiya na patungkol sa Redeemer. Then, what happened? Mayroon pong changes. Okay, and then a great change. Kaya sa Genesis chapter 3 verse 15, ito po ay isang propesiya patungkol sa Redeemer. I-redeem niya ang mga makasalanan. Chapter 3 verse 15, Now will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Alright, so mayroon pong promise na Redeemer. The seed na sinasabing seed, actually, ito po ay referring to the Lord Jesus Christ na isang seed. Okay? Dito po sa Galatians chapter 3, na siya po yung ipinangakong Redeemer. Sa Galatians chapter 3, dito natin malalaman kung sino yung seed na tinutukoy na mag-redeem sa mga tao, lalong-lalo na sa mga naniniwala. Dito po sa verse 16, now to Abraham and his seed, singular,
where the promises made, he says not unto seeds, plural, as of many, but as one, yung seed na sinasabi dito, but as of one, referring to seed, and to the seed, which is Christ. Okay? So yung seed na tinutukoy, doon pa man, ay referring to the Lord Jesus Christ, na siya po yung Redeemer. Dito po. Kaya, ang isang makasalanan, dapat maniwala po dito. And then, siya po ay ma-justified. Siya po ay mapawalang sala at inaaring ganap ng ating Panginoon. Next naman ay tungkol kay Abraham, blessing to one man. Pero dito po, nag-start ang Israel. So sa puntong ito, nung ang Panginoon pumili ng isang group of people referring to Israel, ang Gentiles ma-bless through Israelites na. Kasi ito po ay pangako ng Panginoon kay Abraham, kaya may tinatawag na Abrahamic Covenant. Mayroong tinatawag na Abrahamic Covenant in Genesis chapter 12, verse 3. Start from verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Paano ma-bless ang ibang bansa? Ma-bless sa pamamagitan ng Israel. Okay? So, ang blessing ng mga Gentiles that time, dito po, ay manggagaling po sa mga Israelites. Pangako ng Panginoon, at ito po ay mangyayari dito na. Ng Israel, sila po ay magiging channel of blessing sa mga Gentile, ayon sa Abrahamic Covenant. Sa blessing to one man, Abraham, one seed, Isaac, one family, Jacob. Dito po, lumabas yung 12 tribes of Israel, anak ni Jacob, and establishing a channel of blessing. God operates by covenant, promise. Trust God's promise. Then a great change. So tandaan po natin, ang Panginoon, mayroon po siyang covenant sa bayang Israel. Mayroon po siyang promise sa bayang Israel. So, kailangan ba nilang sumunod? Yes. Dahil ang pangako ng Panginoon ay para sa kanila. Ang tanong, tayo ba ay, ang Panginoon ba ay nakipag-agreement din sa mga Gentiles sa time na ito? Wala. Walang agreement po ang Panginoon sa mga Gentiles. Kaya ito po, mayroong changes. Sa time ni Abraham, ang Panginoon ay nag-operate sa pamamagitan ng covenant promise to His chosen nation. Hindi tayo kasama doon sa time na ito. Pero ang Gentiles ma-bless ayon sa pangako sa pamamagitan ng Israel. Okay? Sa pamamagitan ng Israelites. Ma-bless ang mga Gentiles. Noon, pangako, at mangyayari po yan sa second coming ng ating Panginoon. Pero under the Batnang program, ang blessing ng Panginoon ay hindi katulad ng ipinangako niya sa bayang Israel. Direct na po sa Panginoon ang blessing, hindi po dumaan sa bayang Israel ayon sa ipinangako ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, hindi mo kailangan ng Israel para mag-bless. Sa panahon natin ngayon, hindi mo kailangan lumapit pa sa Israel para mag-bless. Kailangan natin maniwala sa Panginoon para mag-bless. Okay? Ano sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3? We are all blessed with all spiritual blessings and heavenly places. Chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in
heavenly places in Christ. Ulitin ko po, paano ma-bless ang mga believers ngayon? Sila ba'y lumapit sa Israel o maniwala sa Panginoon? Maniwala po sa ating Panginoong Jesucristo. Then, next po, si Moses. Okay? Sa time ni Moses, from Exodus to Judges, alam niyo po, ang pinaka-concern na po dito ay ang mga Israelites. Okay? Ang mga Israelites, kaya ang bayan ng Israel ay nakipaglaban. Ang Gentiles sa time na ito ay enemies of God. Enemies, considered kaaway ng mga Israelites, itong mga Gentiles. Kaya sa Exodus to Judges, ang kanilang kalaban ay ang mga Gentiles na i-preserve ang bayang Israel. Yun po ang pangako ng Panginoon. At isa pa, sa kanila po na-establish yung mga batas at sila'y tinatawag Holy Nation according to Exodus 19. Exodus chapter 19 verses 5 to 6. Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. 6. And ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Sa kanila po, sa kanila na-establish yung mga batas at sila tinatawag Holy Nation, at sila tinatawag din Kingdom of Priests. Ito ba ay nangyayari? That time, hindi po mangyayari na lang po sa second coming ng Israel na sila ay magiging Kingdom of Priests ayon sa Mosaic Covenant. Isa pa, ang mga high priest sa mga Israelites during the time of Moses, they were anointed. Come to God in sacrifice and holiness. Ano pong ginagawa ng mga high priest that time? Sila po yung nag-o-offer ng mga animal sacrifices. Hindi po pwede yung iba. Ang mga Levites, sila po ang qualified. Sila po ang in charge when it comes of sacrifices. Mga animal sacrifices, burnt offerings, at yung iba pang mga rituals during that time. Yung mga Levites. Okay? Then, how about yung kings? Yung kings to the book of Ruth, and then yung 1 Samuel to Song of Solomon, and then here comes Saul, the first king of Israel, and David, the second king of Israel, then Solomon. Ito'y pangatlong king ng Israel. So, dito po, ay nangako ang Panginoon regarding po sa trono na i-establish. At sino po ang maghahari sa trono na ito na siya maghahari forever, maghahari magpakailanman ang Panginoon Jesus. Ito po ay naipinangako noon pa. Okay, establishing a throne forever King, the Son of God. Mayroong propesiya dito po sa Psalms chapter 89. Sa Psalms 89, verses 35 to 37. 35 to 37. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. His seed shall endure forever. His seed, referring to the Lord Jesus Christ, shall endure forever, and is strong as the sun before me. It shall be established forever as the moon, and as a faithful witness in heaven. So, ito po ay patungkol kay Jesus Christ, at kailan po mangyayari ito na mayroong maghahari sa trono ni David forever, magpakailanman, mangyayari po yan sa second coming. At ito po ay referring to the Lord Jesus Christ.
Okay? Patungkol po sa ating Panginoon na i-prophesy na siya po ay maghahari at magkakaroon po ng righteousness. Righteousness prevail sa time na ito. Kapayapaan, ganun din po. Pag si Kristo ay maghahari, yung sinasabi doon sa Psalms, na mayroong maghahari in the future sa trono ni David tungkol kay Kristo. Okay? At ulitin ko, kailan mangyayari? Sa second coming na po. Then, kung pag-usapan natin yung mga propeta, nakita niyo po yung mga changes, hindi pare-parehas, di ba? I-start pa lang kay, doon kay Adam, kay Noah, and then doon kay Abraham, kay Moses, and here comes sila dito sa mga kings, sa time ni Samuel, ni Ruth, Song of Solomon, Saul, David, and Solomon, hindi po pare-parehas ang dealings ng ating Panginoon, magkakaiba po. Ayan. Kung pag-usapan natin yung mga propeta from Isaiah to Malachi, okay? So, decline of God's people. Sino po yung God's people dito na nag-decline? Mga Israelites. Sila po nag-decline, kaya nga nagkaroon ng captivity, nagkaroon ng punishment. Ano pong nangyari? Sila po'y naging alipin sa Babylon. Ilang taon? 70 years. Ang bayang Israel bilang punishment dahil sa kanilang hindi pagsunod sa ating Panginoon, sila po'y pinarusahan at inalaw ng Panginoon na sila'y makaptive sa Babylon 70 years. And after that, 70 years, sumunod ang isang kingdom sa pangunguna ni King Cyrus sa Medo of Persia. Pero still, ang Israel ay under sa sovereignty, sa soberenya ng Medo of Persia. So, kontrolado pa rin sila at inalaw naman ng Panginoon ang Israel pabalikin sa kanilang lugar at i-rebuild ang nasirang templo. Nasirang templo i-rebuild. Pero hindi natapos. Hindi natapos yung rebuilding hanggang dumating ang Panginoong Hesus, at nung dumating ang Panginoong Hesus ay kanilang pinatay. So, the decline of God's people, the punishments of His people Israel. And then, here comes the signs and wonders, validates the man, the mission, and the message. Ano po ang nangyari? Ito po, nagkakaroon ng problem. Then, establishment, that a nation can fall and return from the ashes. So, tandaan po natin, sa time na ito, ayon sa mga propeta, ang mga Israelites ay nagkaroon ng confusion, hindi na nila alam kung ano ba talaga ang kanilang gagawin. Sila'y na-captive, sila'y naparusahan, at hindi na nila alam. Kaya ang description sa Jeremiah, sila po ay nalintunan sa isang tupang bigaw. Okay, backsliding Israel ang tawag na sa kanila. Doon sa Jeremiah chapter 2. And then, dito sa Isaiah chapter 8, basahin lang natin sa Isaiah chapter 8, 16 to 18. 16 to 18, verse 16, bind up that testimony, seal the law among my disciples. And I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him. Behold, I and the children whom the Lord has given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. So, ganun po ang naging description ng mga Israelites ayon sa mga propeta. Mayroon po bang changes? Yes. Ang daming changes po. Na itong chosen people ay hindi nila na-maintain yung pangako ng Panginoon, pero later on, sila po ay ibabalik. Sila po ay ma-restore. Kailan? Sa second coming na po. Pagdating ng ating Panginoon, Jesus, the Son of God,
dito na po sa may Matthew, Mark, Luke, and John, ang record. Ano kaya ang sinasabi? God in person. So referring the Lord Jesus Christ, the greatest change yet to come. The establishing a kingdom. Hope, a better covenant for Israel. Kailan po, dito na po mangyayari yun. Yun yung pangako. Actually, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang purpose, mag-ahari sa Israel at establish yung better covenant for Israel. Mayroon na mention sa Mark 1, doon po tayo sa Mark chapter 1, verse 14, 15. Verse 14, now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. Sino po? Si Jesus Christ. Number 15, saying, the time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent ye. Sino po ang pinagsabihan dito na mag-repent? The lordship of the house of Israel. And believe the gospel. So, nung dumating ang ating Panginoon, nais niya ng Israel ay mag-repent, maniwala doon sa gospel na yon. Then sa Luke 18:34, naunawaan ba nila yung ipinapangaral ng ating Panginoon? Hindi po nila naunawaan. Luke 18:34. Hindi nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon, verse 34, and they, referring to the 12 apostles, understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Hindi po nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Si Jesus Christ ay tinatawag the Anointed Holy One. Jesus Christ is Lord, the Son of God, and King in John 14:12. Yun po ang description ng ating Panginoong Isus nung siya'y dumating. Siya po ay King of the Jews, pero hindi ni-recognize ng bayang Israel na siya yung matagal nang ipinangako na Mesiyas. John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, that works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. So, tinutukoy niya itong mga disciples after the ascension of our Lord Jesus Christ. Siya po ay umakyat, and then ang mga apostles ang next, at marami po silang pwedeng gagawin sa tulong ng banal na Espiritu. Then, next is sa Pentecost. Sa Pentecost, ang record dito, yung Acts sa first part ng Book of Acts ang record, and then yung Hebrews 2, Revelation ang record. So, ulitin ko po, may mga changes pa. Maraming changes. Okay? Ang daming changes, depende po sa panahon. Magkakaibang panahon, may mga changes, dahil ang dealings ng Panginoon ay iba't ibang tao. Okay? Kaya hindi po pwedeng sabihin na ang laman ng Bible para sa ating lahat. Hindi po pwede na ang laman ng Bible parehas lang. Magkakaroon po tayo ng malaking confusion. Dahil dito po sa pinag-aralan natin, ang dami pong mga changes. Ang Panginoon na nakipag-deal sa tao sa iba't ibang panahon, hindi po pare-parehas. So the resurrection of Christ, and then the Spirit sent from heaven. Ito po, resurrection ng ating Panginoon. His resurrection, and then umakyat siya, then yung banal na Espiritu bumaba yung Acts 2. So magkakaiba na ang administration. Okay, nung umakyat ang Panginoon, bumaba ang banal na Espiritu sa Acts 2. Basahin natin, Acts 2. 1-4. Ganit, ito po ang nangyayari nung bumaba ang Espiritu ayon sa sinabi ng Panginoon. Nung siya umakyat dito sa Acts 1:11, umakyat ang Panginoon, which also says, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from
you unto heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So, umakyat ang ating Panginoon sa langit, and then sinabi din, siya ay babalik. Kung paano siya nakitang umakyat, makikita din siya sa kanyang pagbabalik dito sa lupa. Pero dito, nung umakyat siya, after 10 days, bumaba ang Espiritu. Dito po sa Acts 2:1-4, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there spread unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Napansin niyo po, pagdating dito, nung bumaba ang Espiritu, ang mga apostles nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Ano po ang purpose? Para sila mag-mission sa iba't ibang bansa. Okay? So, here, Israel rejects the resurrected Christ. Tinanggap ba nila ang Panginoon nung siya nag-resurrect? Hindi. Hindi po nila tinanggap, ni-reject ang Panginoon. So, His Spirit and His apostles. Not all Israel is Israel. So, ganun po ang nangyayari. So, the anointed remnant of Israel, kasi hindi lahat ng Israel ay talagang Israel. Bakit? Hindi sila naniniwala sa ating Panginoon, sa resurrected Lord that time. Mayroong sinasabi sa Romans chapter 9, Romans chapter 9, verse number 6, 9:6. Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel. Bakit po? Hindi po sila naniniwala sa Panginoon, resurrected Lord, at isa pa, hindi sila part doon sa covenant. Ang tinatawag na Israel dito sa sinabi ni Pablo ay yung mga remnant, yung mga naniniwala lang ang tinatawag totoong Israel. Yung iba naman, hindi. Bakit? Sila po ay nag-reject sa covenant. Nireject nila ang Panginoon. So, ano pong nangyari? Ang Israel bumagsak. And then, ang remnant na scattered. Pumunta sila sa iba't ibang lugar at waiting for one to come. Sino po ang inaantay na nila nung na-scattered sila? Ang Panginoon. Dito po sa kanyang pagbabalik. Kaya na-mention dito sa Hebrews 13:14, Hebrews 13:14, ito po yung sinabi. 13 verse 14, for here have we no continuing chilling, but we seek one to come. Ganun po ang nangyari. Itong mga remnant po, ay nag-aantay na lang sila ng darating pa. Na-scattered. Ano po ang dahilan? Bakit sila na-scattered? Ang dahilan po sa Acts 8:1. Ito po ang dahilan kung bakit na-scattered ang mga remnant dahil sa matinding persecution. In verse 1, Acts 8:1, and Saul was consenting unto his death, and at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Dahil nagkaroon ng persecution, na-scattered itong mga remnant. Okay? Na-scattered ang mga remnant, believing Israel, sa time na ito. At karamihan sa mga Israel, hindi po sila naniniwala. Okay? Ito pong good news. Nung na-scattered, inayawan, ni-reject ng Israel yung offer sa kanila patungkol po sa paghahari ng ating Panginoon. Ang nangyari po, nag-stop, huminto temporary ang programa naman nila. Wala na ni-reject na nila yung offer ng ating Panginoon. Kaya ito ngayon, si Apostol Pablo ay pinili ng Panginoon para sa atin at isinulat niya ang Romans 2:5. Okay? At dito na po tayo.
Si Pablo, ang apostol natin, isinulat niya Romans sa Philemon, at ulitin ko ang instruction para sa atin bilang church, the body of Christ. Doon po natin masusumpungan. At ito pa, si Pablo ang last na kinausap ng Panginoon, the last of all. Kaya hindi po pwede na may mga mag-claim na may revelation sila na natanggap mula sa Panginoon. Ang last po na binigyan ng revelation ay si Apostol Pablo. Okay? Wala na pong iba. Kaya kung may marinig kayo na may nagkikwento ng Panginoon ay nagpakita sa Kanya, nag-reveal sa Kanya, huwag kayong maniniwala doon. Bakit? Dahil ayon sa Biblia, ang last na kinausap ng Panginoon ay si Apostol Pablo. Siya po, si Apostol Pablo, at lahat ng inireveal ng Panginoon sa Kanya, isinulat. Kaya mayroon siyang 13 books. 13 epistles na doon po masusumpungan natin ang instruction para sa church, the body of Christ. Okay? So the last of all, the dispensation of the grace of God. Kanino ibinigay, pinagkatiwala kay Apostol Pablo, 1 Corinthians 15 verse 8. 1 Corinthians 15 verse 8, and the last of all, he was son of being. Also, as of one born out of due time. See, Apostle Paul. So the gospel of Christ according to the revelation of the mystery. Ito po ang gospel natin, the gospel of Christ according to the revelation of the mystery, the gospel of the grace of God. At ito pa, in Ephesians 2, Romans 5, the channel of blessings has changed. Bakit nag-change? Hindi na po ang Israel yung channel of blessing, si Kristo na mismo. Without the law, hindi na nakabase sa law of Moses, not under the law, or no feast na na-mention, hindi na po yun ang basihan para ma-bless ang mga believers ngayon ayon sa law of Moses or ayon doon sa mga Levites. Hindi na po nakabase doon. Kasi mayroon ng changes, ang blessing ay direct na po sa Panginoon kung ang tao ay maniwala. Okay? Hindi na po kailangan dumaan ng mga Levita, hindi na po kailangan ang Israel, hindi na po yung kailangan yung law of Moses para ang tao ay mabless, kundi maniwala po sa ginawa ng ating Panginoon. Tuloy natin. The body of Christ, a new creature. Ulitin ko po, ang church, the body of Christ, we, the body of Christ, ang tawag sa atin ay bagong nilalang. Okay? So the mystery fellowship with Christ in Ephesians 3. Basahin po natin. Ephesians chapter 3, verses 6 to 9. Verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Unto me, whom am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, kung titignan po natin, ang mga believers under this present dispensation, tinatawag a new creature, tinatawag body. So, ang ating gospel, a gospel of the grace of God according to the revelation of the mystery. So, mayroon bang earthly throne? Wala na po. Kasi we are citizens in heaven. Ang earthly throne designed for the nation Israel. So, no earthly throne. Bakit? Tayo po ay may naihanda ang tinatawag heavenly place. In 2 Timothy 2:8, 2 Timothy chapter 2 verse 8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Okay? According to the Pauline
gospel. No earthly throne. Hindi po tayo pupunta doon sa earthly throne na inihanda ng Panginoon para sa bayang Israel, pero mayroon pong heavenly place na inihanda ang Panginoon para sa mga believers. Instead of repent or wrath, reconciliation and prayer. So, dito po, sa 2 Corinthians 5:19, we are reconciled to God. Papaano po, nung tayo naniniwala, we are reconciled to God. In 2 Corinthians 5:17, ito po, babasahin po natin 2 Corinthians chapter 5, verse 17, and then 19. Verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Then verse 19, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them that had committed unto us the word of reconciliation. Kailan po tayo na-reconcile sa ating Panginoon? Nung tayo'y naniwala. Ang reconciliation po, mangyayari lamang kung ang tayo naniniwala sa Ebanghelyo. Siya'y ma-reconcile. Ang tao ay ma-justified kailan? Nung siya'y maniwala din po sa gospel of the grace of God. Okay? At kailan siya matatakan ng banal na Espiritu kung siya din ay maniniwala sa gospel of the grace of God. So, the Spirit given to all members of a new creature, one body. Ang tinatawag po na new creature ay ang mga believers na tinatawag body of Christ. Okay? Ephesians chapter 4, 3 to 6. Ephesians chapter 4, verses 3 to number 6. Ito po. Endeavoring to keep the unity of the spirits in the band of peace. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So tandaan po natin, under this present time, under this present dispensation, ang gospel po ay ang gospel of the grace of God. Kumpara sa during the kingdom program, ang pinag-uusapan ay kingdom, kaya kingdom gospel ang inintroduce tungkol sa paghahari ng ating Panginoon dito sa lupa, at ang recipient po ng gospel ay ang bayang Israel. So ang tayo po ay hindi tayo receiver ng kingdom gospel. So the Bible, for the first time, a people of finished work, testifying a finished work of the Lord Jesus Christ. According to Colossians 1, Colossians 1:25, ito po, sa verse 25, whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God. So for the first time, we must understand what is written. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Then, for the first time, we can know the will of God according to 2 Timothy chapter 2 verse 8. So wala na po yung covenants na para sa Israel at yung kings by the divine mandate, maging ang prophets, and then Jesus on earth. Wala na po yun. Kasi yun ay sa time dito po, under the prophetic program. So we have God's magnum opus. Ito po ay ni-research po natin. God's magnum, ito po yung greatest work. Okay? So the greatest work ng Panginoon sa mundong ito ay nagbago din. Nagbago. Kaya kailangan aralin ang Bible rightly divided. The greatest change is the Bible in 2 Timothy 3:16. Dito po, kung bakit kailangan natin aralin ang Bible rightly divided, para malaman natin alin yung doktrina para sa atin, alin yung katuruan na profitable sa atin, alin yung katuruan na para sa atin. Dito po sa verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
for instruction in righteousness. Ayan. So, dapat aralin ang Bible para hindi natin angkinin lahat ng nandoon nakasulat. Dapat po, malaman natin alin ang katuruan para sa atin, alin ang mga katuruan na para sa bayang Israel. Para hindi natin angkinin lahat ng nakasulat na nasa Bible. Okay? Ang kaligtasan po sa panahon natin ngayon ay sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Para maligtas ang tao, dapat niyang paniniwalaan ang Ebanghelyo ng biyaya. The Gospel of the Grace of God, yun po ang Ebanghelyo na magliligtas. Yun ang Ebanghelyo na dapat nating paniniwalaan para ang tao'y maligtas. Okay? So hanggang dito na lang, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na ipinagpilihan. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa inyong banal na salita na aming pinag-aaralan. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang service nito sa pamagitan ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat.